Hello! Good morning everyone! Kumusta na kayo? Usap ulit tayo tungkol doon sa inom muna tayo ng ating breakfast. Ito yung juicing ko. So mga 9:45 na dito na umaga. Sarap. Usap tayo tungkol doon sa update ng coronavirus. Alam nyo ba, dito sa Washington, lahat ng tao kailangan na mag-mask. Kasi, alam naman natin na nag-umpisa ang coronavirus dito is mismo sa ospital ko. Galing sa nursing home na dati kong pinagtatrabahuhan, na hanggang ngayon yung ate ko doon nagtatrabaho. So, malapit lang sila. So, mostly lahat ng pasyente nila pag may sakit, dinadala sa amin. So, yung time na yon, day off ko yun. Nag-umpisa yun ng Sabado yata. Weekend off ko yun. Tapos, so bali Sabado, Linggo, wala akong trabaho. Tapos kinabukasan, Monday, bumalik ako sa trabaho ko. Doon ko nalaman na sa araw na yun, yung unang admission namin ng Saturday night yata, 3 kaagad ang namatay. Ngayon, nung Linggo, 2. Tapos nung Monday, 3 uli. So, parang sunod-sunod, pero yung kanyang reason, gawa nga doon sa virus na yun. Ngayon, so of course, lagi naman namin kahit anong klaseng sakit yan, nakakahawa anuman, automatic, ina-isolate talaga namin ang mga pasyente namin. So, well, hindi bago sa amin yung nag-isolate ng mga pasyente. Kasi nung una, ang alam halos lahat kasi hindi pa nga natin alam kung ano talaga yung ito ba ay droplet or airborne. So, pagka ganyan, ang ospital kung pinagtatrabahuhan, automatic ini-airborne niya namin yung pasyente. Actually, lahat ng kwarto namin may negative airflow. So, lahat yun mga naka-isolate na, yung lahat ng nagtatrabaho, yung assigned doon mismo sa mga pasyente. Mga naka-gown na sila, mga naka-goggles, talaga na sila ng N95, yung iba na sila ng yung personal protective equipment. Mayroon kaming ganun. Kasi this is a hospital na number 1 dito sa ang pinagtatrabahuhan kong ospital. Kasama siya sa 100 excellent hospital dito sa Northwest. So, ngayon, ang dami naming pasyente to the point na yung isa naming doktor na muntik nang mamatay, yun siya talaga yung sa emergency room namin na hindi niya alam na yung palang mga pasyente pumapasok, yung infected na ng coronavirus. So, salamat na lang dahil almost 6 weeks siyang naka-ICU, naka-intubate, to the point na kailangan siyang ilipat from our hospital to main hospital sa downtown. At ginawa nila ng paraan para mabuhay yung doktor namin. Sa awa ng Diyos, nabuhay siya at talagang sinabi niya na itong virus na to, hindi biro. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo na kailangan tayo mag-ingat. Ang update ko sa inyo, so far, wala na kaming masyadong pasyente na sa emergency room na halos araw-araw, every hour, mayroon kaming pasyenteng pumapasok. Kasi nga, dito sa lugar namin, sinusunod namin yung social distancing. At the same time, kailangan namin laging maghugas ng kamay, protektahan ang aming mga sarili na hanggat maaari mag-mask in public. So ngayon, dati mayroon kaming tent sa labas ng emergency room in case na maraming pumapasok para nasisegregate namin yung
mga infected at the same time yung mga hindi naman infected. So lahat ng infected na parang ganito yung symptoms, dapat nasa labas muna sila. Ngayon kung let's say kailangan nilang i-admit, ini-escortan sila ng aming security, tapos meron silang ibang daan para pumasok sa loob ng hospital para hindi na sila makahawa. So ngayon nawala na yun kasi nga we flattened the curve. So yun ang number one na kailangan natin gawin. Although meron pa rin pero hindi na katulad noon. So lahat ng surgery schedule namin naka-pending siya kasi the most important thing na kailangan namin gawin, unahin namin yung mga may mga infected na coronavirus nga, kaya lahat yun naka-pending. So, pero baka early May, magbubukas na kami. So, that's good. That's a good news. That ibig sabihin, na-contain namin ang pagkalat ng virus dito sa Seattle, Washington. Kasi, natuto kami kung paano namin i-contain yung paano namin i-contain na hindi na siya talagang tumaas pa at maraming mamatay. Although maraming mga namatay pero hindi ganun kadami. Mas marami kaming pinauuwi at mas marami kaming mga pasyenteng dini-discharge na sa awa naman ng Diyos ay hindi sila bumabalik sa aming hospital para i-confine. Mayroong pa ilan-ilan pero mostly nagka-quarantine sila sa bahay, they follow the instruction, and then pag after 14 days wala nang symptoms, so it means wala na yung hindi na nila kailangan magpa-hospital. So yun lang ang gusto kong i-update sa inyo kasi ang pinag-usapan lang natin noon yung simpleng hugas ng kamay, pero kailangan din natin pag-usapan ano ba ang update natin doon sa mga kung ano na ang nangyayari after almost like a month and a half, na ibig sabihin mayroong improvement, lalo na dito sa aming lugar, lalo na sa ospital ko, na talaga kami ang epicenter ng outbreak ng virus na yan. Kasi nga, from the nursing home, yung mga pasyente dinadala sa amin. Kasi magkakalapit lang yan eh. Wala pang, at least a mile and a half siguro, wala. So, continue natin na maging maingat, hanggat maaari. We stay home, don't go to your, even though you want to visit your loved ones, if you think that they are like elderly or vulnerable for this virus, huwag ninyo na munang puntahan. Tawagan nyo na lang kasi ayaw nyo naman maging carrier ng virus na to sa pamilya ninyo. So ako nga, hanggat maaari, gusto kong dumalo sa mga ate ko, hindi ko magawa. So, I hope you guys are able also to learn something from me. Ang pinabalita kasi lagi yung, although, yeah, tama naman, marami talagang infected, maraming positive. Pero, bakit hindi natin anuhin na marami tayong mga pasyenteng gumaling, marami tayong mga pasyenteng nakauwi, pinauwi namin dahil talagang hindi naman kailangan, kasi kung lahat ng pasyente i-admit namin sa ospital, kung sakasakali na talaga yung kailangan i-admit, wala silang lugar. Kahit gaano kalaki ang hospital, kung maraming taong gustong magpa-admit, mawawalan sila ng yung mismo talagang kailangan i-admit, mawawalan sila ng space para sa admission, para ma-i-admit sila, bigyan sila ng tamang lunas. Kaya thank you guys. So I know that lahat naman tayo alam natin kung paano tayo mag-ingat, diba? So ingatan lang natin ang sarili natin. Okay, bye. Healthy breakfast, juicing. Okay, bye.